Miss Ja, akala ni Biana noon ay hindi siya kayang mahalin ng mga lalaki. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung ano ang kulang sa kanya. Pero unti-unti niyang napagtanto na ang pag-ibig ay hindi dapat hinahabol. Kusang dumarating iyon. Si Biana ay 27 taong gulang, mayaman, elegante, at tila perpekto ang buhay sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng marangyang imahe, pinili niyang maging kabit ng isang lalaking hindi naman siya kayang mahalin ng buo. Nasa loob siya ngayon ng isang mamahaling hotel, nakasuot ng mask at cap upang hindi makilala. Sa elevator, hindi niya naiwasang titigan ng sarili sa salamin. Maayos ang make-up, elegante ang buhok, at walang bakas ng alinlangan sa panlabas na anyo. Ito ba talaga ang gusto mong buhay, Biana? Bulong ng kanyang isip. Ngunit nang tumunog ang elevator at bumukas ang pinto, muli niyang isinuot ang matapang niyang ngiti. Naka-check-in sa isa sa mga presidential suite ng congressman. Pagpasok niya sa silid, naroon na ito. Nakaupo sa sopa. May hawak na baso ng alak. Mahina ang ilaw at amoy mamahaling pabangong buong kwarto. Nang makita siya ng lalaki, ay napangiti ito. So beautiful. Puri nito. Nakapited body contrast si Biana. Lantad ang hubog ng kanyang katawan. Of course, ikaw ba naman ang makakasama ko? Nakangiti niyang sagot. Lumapit siya sa maliit na mesa at inilapag ang kanyang bag. Sinalinan siya ng alak ng congressman. Drink? Alok nito. Konti lang. Tugon niya. Alam ng marami ang reputasyon ni congressman dyan pagdating sa babae. Ngunit walang nakapagpatunay. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pinagmasdan siya na para bang isa siyang mamahaling alak na gustong malasahan. Alam mo bang hinahanap kita buong linggo? Bulong nito sa kanyang tenga. Busy ka lang siguro sa bayan? Sagot niya na may halong biro. Inamoy siya ng lalaki at tila nawalan ito ng pagpipigil. Hinalikan siya at sa unay bahagya siyang pumalag. Relax, Biana. Mahina nitong sabi. Iyon naman ang dahilan kung bakit siya naroon. Upang maging pansamantalang kaligayahan nito. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang pagmamahal. Kahit sandali, kahit hiram lamang. Habang magkasama sila, paulit-ulit na naman ang mga pangakong dati na niyang narinig. Hintayin mo lang. Maayos din ang lahat. Ikaw lang gusto ko. Mga salitang tila totoo sa sandaling iyon. Ngunit palaging nawawala pagdating ng umaga. Pagkatapos ng lahat, tumayo ang congressman at muling nagsali ng alak. Si Biana ay nanatiling nakahiga sa kama. Tanging kumot ang nakabalot sa kanyang katawan. Tahimik ang kwarto. Maliban sa marahang tunog ng yelo sa baso ng lalaki. Pinagmamasdan niya ito. At sa gitna ng karangyaan, sa gitna ng mga pangakong paulit-ulit, doon niya muling naramdaman ng pamilyar na lungkot. Sa perpektong buhay ni Biana, may isang bagay pa rin kulang. At kahit alam niyang hindi siya ang pipiliin nito sa huli, naroon pa rin siya. Umaasang balang araw, hindi na niya kailangang magtago. Sabi mo iiwan mo ng asawa mo para sa akin. Tanong ni Biana, pilit pinipigilan ng panginginig ng boses. Hindi agad sumagot ang congressman. Uminom muna ito ng alak bago siya hinarap. Hindi pwede. Malamig nitong sagot. Nagsalubong ang kilay ni Biana. Ano? Yun ang mga pinangako mo sa akin ha? Irita niyang saad. Tinitigan siya ng lalaki. Walang bahid ng pagsisisi sa muka. Biana, dahil sa asawa ko at sa pamilya niya, kaya ako nandito. Kapag iniwan ko siya, parang iniwan ko na rin ang kapangyarihan. Nasa linya ng politika ang asawa nito. Isang pamilyang kayang magdikta ng kapalaran ng iba. Kaya naman kitang suportahan. May pera ako. May perang pamilya ko. Pilit niyang pagkukumbinse. Di lang perang mayroon sila. Sagot nito habang iniikot ang baso ng alak. Koneksyon. Parang may kumurot sa dibdib ni Biana. Hindi dahil mali ito, kundi dahil alam niyang iyon ang katotohanan. Napuno siya ng inis at agad na bumangon. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit sa sahig at mabilis na isinuot ang mga iyon. Hindi man lang tumitingin sa lalaki. Biana, pwede naman tayong magstay ng ganito lang. Saad nito, tila walang bigat ang sitwasyon.
Sandali siyang napahinto, ngunit hindi siya lumingon. Pumunta ka na lang sa bar at doon ka maghanap. Malamig niyang sagot. Tahimik itong natawa. Parang biro lang lahat. Para bang hindi siya tao, kundi pampalipas oras lamang. Umalis si Biana ng hotel na suot muli ang kanyang mask. Paglabas niya ng lobby, malamig ang aircon. Ngunit mas malamig ang kanyang pakiramdam. May mga taong naglalakad, may mga nagtatawanan, may magkasintahang magkahawak kamay. At ito siya, nagtatago sa likod ng mamahaling tela at peking tapang. Pagkapasok sa kotse, napasandal siya sa upuan at napapikit. Kailan ka ba matatauhan, Biana? Tanong ng kanyang konsensya. Isa siyang chief of finance sa kumpanyang pagmamayari ng kanilang pamilya. Isang posisyong pinapangarap ng marami. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay mas talo pa siya kaysa sa sinumang babaeng minamahal ng tama. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina, nadala pa rin ng inis. Dumaan siya sa lobby habang magalang siyang binabati ng mga empleyado. Good morning, Ma'am Biana. Tipid lamang ang tango niya. Wala siya sa mood ngumiti. Abala siya sa pagbura ng pangalan ng congressman sa kanyang notifications. Para sa ganitong paraan, ay mabubura rin niya ang sakit. Nang hindi niya namalayang may nabangga siya. Ano ba naman yan? Irita niyang saad. Hindi man lang tumitingin. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, doon niya napansing hindi pamilyar ang mukha sa harap niya. Hindi ito mukhang takot. Hindi rin mukhang na-intimidate sa kanya. Sa halip, kalmado lang itong nakatingin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kung anong kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa dibdib ni Biana. Ngunit tulad ng dati, hindi pa rin niya alam kung iyon ba ay simula ng pagbabago o panibagong pagkakamali. Akala ni Biana isa lamang itong karaniwang empleyado ng kumpanya. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, isang lalaking nakasutang bumungod sa kanya. Maayos ang postura, matatag ang tindig, at tila hindi man lang nainis kahit muntik na siyang matumba. Ang init yata ng ulo mo. Kalmado nitong tanong. Hindi pamilyar ang mukha nito. Hindi ito mukhang tauhan na basta-basta lang niyang maaaring pagalitan. Sino ka? Irita niyang tanong. Ganito ba kayo mag-welcome ng business partner niyo? Sagot ng lalaki, bahagyang nakataas ang isang kilay. Napataas din ang kilay ni Biana. Excuse me? Well, sige. Magpapakilala ko. My name is Seth De La Cruz, anak ng nanay at tatay ko. Sagot nito, tila aliw sa sariling biro. Funny guy? Sinong Seth naman yan? Mataray niyang tanong. Ngumisi ito nang hindi niya tanggapin ang naka-offer nitong kamay. Nagpapakilala na nga ako eh. Tatanong mo pa kung sino. Banat nito. Napairap si Biana at tinalikuran na lamang lalaki. Mainit ang ulo niya at wala siyang oras para sa kung sinong mapagbiro ngayong araw. Habang naglalakad siya papunta sa opisina, ramdam pa rin niya ang titig nito sa kanyang likod. At hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang pakiramdam na gumapang sa batok niya. Inis ba yon? O curiosity? Pagdating sa opisina, agad niyang ibinuhos ang sarili sa trabaho. May meeting siya ng 10:00 at pinilit niyang ituon ang pansin sa reports at numbers. Mga bagay na kaya niyang kontrolin, hindi tulad ng puso niya. Napatingin siya sa cellphone nang may pumasok na mensahe. Muling sumiklab ang inis nang makita ang pangalan ng congressman. Magkita tayo mamaya. Mamaya mo mukha mo. Bulong niya, sabay baba ng phone sa mesa ng medyo malakas. Huminga siya ng malalim at pinisilang sentido. Focus, Biana. Trabaho muna. Ilang segundo pa lamang lumipas nang may kumatok sa pinto. Pasok. Matipid niyang sabi. Pumasok ang kanyang assistant. Ma'am, mag-uumpisa na po ang meeting sa conference room. Saglit siyang napatingin sa refleksyon niya sa salamin sa gilid ng mesa. Maayos ang lipstick. Perpekto ang bihis. Ngunit halatang pagod ang kanyang mga mata. Sige, pupunta na ako. Sagot niya. Tumayo siya. Inayos ang blazer at isinabit muli ang matapang na maskara sa kanyang muka. Sa conference room, isa-isang naroon ang mga board members at sa pinakadulong upuan, nakaupo ang lalaking nakabangga niya kanina. Si Seth De La Cruz. Maayos ang upo nito, tila matagal nang naghihintay. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagya itong ngumiti. Hindi mapang-asar,
kundi parang may alam na hindi pa niya alam. At dahil kumpleto na tayo, saad ng chairman, let's officially welcome our new strategic partner. Bahagyang kumunot ang noo ni Biana. Representing De La Cruz Holdings, Mr. Seth De La Cruz. Parang may mahinang pag-ikot ang mundo ni Biana sa loob ng ilang segundo. Business partner, hindi basta empleyado, at tila hindi rin basta-basta lalaki. Tahimik siyang umupo sa kanyang pwesto. Pilit pinanatiling profesional ang muka. Ngunit sa loob niya, may kung anong nagbago. Hindi niya alam kung ito ba ay panibagong gulo sa buhay niya o isang pagkakataong hindi niya kailangang pagtakpan ng mas. Habang nagpapatuloy ang meeting tungkol sa partnership, paminsan-minsan ay nahuhuli niyang sumusulyap si Seth sa kanya. Parang naaaliw pa ito sa reaksyon niya. Nakakairita. After ng meeting, ikaw na muna magpasyal sa kanya dito sa building. Utos ng kanyang ama matapos ang diskusyon. Ako? Bakit ako? Marami namang pwede dyan. Agad niyang sagot. Dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Matalino ka at may ipapaliwanag mo lahat kay Seth. Sagot ng ama niya sa tonong hindi na maaaring kontrahin. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Tahimik niyang tinapos ang meeting kahit ang isip niya ay gusto nang tumakas. Pagkatapos, magkasama silang lumabas ng conference room. Pakiramdam niya ay parang lintang kasama. Halos dikit na dikit si Seth habang naglalakad sila sa hallway. San tayo? Tanong nito, tila batang sabik sa field trip. Ayaw mo bang umuwi na? Malamig niyang tanong habang diretso ang tingin sa harap. Kung sasama ka sa bahay ko, uuwi na ako. Banat nito. Anyway, single ako ready to mingle. Dagdag pa niya sabay kindat. Napataas ang kilay ni Biana. Hindi naman nakakapagtaka kung single ka. Napahawak si Seth sa dibdib na parang nasaktan. Aray naman, diretso ko manakit ha. Totoo, sa sobrang dami kasing babaeng gustong pumatong sa akin, nahihirapan akong pumili. Pagyayabang nito, taas na upa. Napahinto si Biana at tuluyang humarap sa kanya. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi para humanga, kundi para masukat kung hanggang saan ang kayabangan nito. Good for you. Malamig niyang sagot. Pero dito sa company na to, trabahong pinapasyal ko, hindi ego. Saglit na natahimik si Seth, ngunit hindi nawala ang ngiti nito. Sa halip, tila lalo pa itong naaliw. Interesting. Bulong nito, muli siyang naglakad. Pinipilit panatilihin ang profesional na distansya. Ngunit sa kabila ng inis, hindi niya maitatanggi na may kakaibang enerhiyang lalaking ito. Hindi tulad ng mga lalaking sanay siyang paikutin. Pagdating nila sa finance department, maayos niyang ipinaliwanag ang proseso, ang sistema, at ang galaw ng pera. Habang nagsasalita siya, seryoso nang nakikinig si Seth. Wala nang biro, wala nang kayabangan. At sa unang pagkakataon, hindi siya tinitignan bilang babae, kundi bilang kapantay. Nang matapos ang tour, tumigil sila sa may bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Magaling ka, biglang sabi ni Seth. Walang halong biro. Hindi agad siya nakasagot. Sanay siyang purihin dahil sa itsura niya. Ngunit hindi siya sanay na kilalanin dahil sa kakayahan. Trabaho ko to, sagot niya. Pilit binabalik ang pagiging matatag. Ngumiti si Seth. Habang naglalakad sila pabalik, hindi niya namalayang gumagaan ng bahagya ang dibdib niya. Ngunit nang mag-vibrate ang phone niya at lumitaw muli ang pangalan ng congressman sa screen, bumalik ang bigat. At sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang nakita iyon ni Seth. Hindi ito nagsalita, hindi nagtanong. Ngunit sa paraan ng pagtitig nito, tila sinasabi, hindi niya kailangang magtago. At hindi pa alam ni Biana kung mas kinaiinisan niya iyon o mas kinakatakutan. Napatingin si Biana sa bintana sa gilid ng hallway. Lakas pala ng hangin dito sa bandang area na to. Sabi niya, umalis na tayo, baka tangayin ka. Natawa si Seth. Hindi pilit, kundi totoo. Mas nakakainis tuloy. Sa totoo lang, sa tingin ni Biana ay mabait naman ito. Ngunit may kakaibang hangin sa ulo. Mayabang, makulit, at masyadong komportable kahit kakakilala pa lang nila. Pero sa kabila ng lahat, maayos itong nakinig tuwing nagpapaliwanag siya tungkol sa bawat department. Seryosong mga tanong nito tungkol sa kumpanya at hindi lang basta pakitang tao.
Natapos nilang libutin ang buong building, ngunit tila hindi pa rin ubos ang gustong sabihin ni Seth. Hanggang sa makarating sila sa rooftop garden, kung saan tanaw ang buong syudad. Huminto ito sa tabi niya. May boyfriend ka ba? Tanong nito. Marami. Gusto mo ba maging isa? Sagot niya nang hindi tumitingin. Mahina siyang tinawanan ni Seth, ngunit unti-unting nawala ang biro sa mukha nito. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Pwede ba? Seryoso nitong tanong. Sandaling natigilan si Biana. Hindi siya sanay sa lalaking diretso magsalita. Walang laro, walang paikot-ikot. Pag-iisipan ko. Sagot niya, sabay talikod. Tapos ng trabaho ko sa'yo ha. Iniwan niya ito sa rooftop. Ngunit ramdam pa rin niya ang titig nito habang papalayo siya. Akala niya kaya na niyang iwasan ng congressman. Ngunit hindi. Paulit-ulit siyang tinawagan nito hanggang sa tuluyan na siyang sumuko sa kakulitan. O marahil sa kahinaan niya. Sumunod siya rito sa hotel. Parehong hotel. Parehong kwarto. Parehong pagkakamali. Akala ko pa naman hindi mo na ako pupuntahan. Saad ng congressman nang pagbukas pa lang niya ng pinto. Ang kulit mo eh. Banat niya. Hindi na ito nagsayang ng oras. Hinalikan siya sa labi. Hinaplos ang kanyang balat. At muli, iyon na naman ang pakiramdam na nagpalimod sa kanya sa tama, sa mali, at sa sarili niya. Hiniga siya nito sa kama at susunggaban na sana nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Napahinto ito. Kinuha ang phone sa side table. Wala na ring suot si Biana. Nakahiga lang siya roon. Hinihintay itong bumalik sa kanya. Ngunit habang tumatagal ang tawag, napansin niyang nag-iibang ekspresyon nito. Unti-unting namutla ang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Ngunit agad itong napamura ng mahina. Magbihis ka dali. Tarantang sabi nito. May mga reporter sa baba. Kasama ang misis ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Biana. Mabilis niyang hinanap ang mga damit sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang sinusuot ang mga iyon. Sa bawat segundo, mas lalong bumibigat ang dibdib niya. Narinig na niya ang ingay sa labas ng hallway. Mga yabag, mga boses, tila may kaguluhan sa labi. Samantala ang congressman ay abalang nag-aayos ng sarili. Naglalakad pabalik-balik sa kwarto. Halatang takot. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa imahe niya. Kumirot ang dibdib ni Biana sa mas malinaw na katotohanan. Hindi siyang pinoprotektahan nito. Sarili lamang nito. Nang matapos siyang magbihis, sandali siyang napatigil at tinignan ang sarili sa salamin. Maayos ang itsura. Maganda pa rin. Elegante pa rin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, para siyang unti-unting nababasag. Dumaan ka sa fire exit. Utos ng lalaki. Hindi man lang siya tinitignan. Aayusin ko to. Aayusin. Iyon din ang salitang paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya. Tahimik siyang naglakad papunta sa pintuan. Wala nang sinabi. Wala nang tinanong. Paglabas niya sa fire exit, malamig ang hangin. Ngunit mas malamig ang pakiramdam niya. Sa ibaba, naririnig niya ang mga sigaw ng reporter. Sa malayo, may mga kamera na nakatutok. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi pagod. Pagod na maging sekreto. Pagod na maging hiram. Pagod na maging pangalawa. Habang buhababa siya ng hagdan, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sa isip niya, may isang mukha na biglang sumagi. Isang lalaking mayabang. Makulit. Diretso magsalita. Si Seth. Anong ginagawa mo dito? Saka, bakit ganyan itsura mo? Punot noong tanong nito. Samahan mo ko. Agad niyang saad. Halos pabulong ngunit desperado. Saan? Lalabas ako. Samahan mo ko. Pilit niya. Hawak ang braso nito. May gagawin ako. Kaya mo na yan. Sagot nito. Ngunit napansin niyang bumaba ang tingin ni Seth sa ayos niya. Magulo ang buhok. Nanginginig ang kamay. Gusot ang damit. Samahan mo lang ako. Lahat ng gusto mo ibibigay ko. Halos pakiusap na niya. Biana, huwag ka munang lumabas. Ako nang lalabas. Biglang sabi ng congressman mula sa likod. Nagmamadaling inaayos ang kwelyo ng polo. Nakita ni Biana ang pagkabigla sa mga mata ni Seth. Ikaw?
Doon niya napagtanto kung ano ang itsura nila sa paningin nito. Siya, gusot at halatang galing sa loob ng kwarto. Ang congressman, nag-aayos ng sarili. Huwag mo nang ituloy, oo nang sagot ko. Irita niyang sabi kay Seth. Hindi na alam kung anong siyasabi. Tulungan mo na ako. Ilang segundo siyang tinignan ni Seth. Parang may binabasa sa mukha niya. Takot, pagod, kahihiyan. Pagkatapos, mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya. Tara. Dinala siya nito sa sariling kwarto sa hotel. Pagpasok pa lang nila, napahinto si Biana. May babaeng naka-underwear lang na nakaupo sa kama. Abalang nagsa-cellphone. Sabi ko naman sa'yo may gagawin ako. Saad ni Seth, bahagyang napailing. Rina, magbihis ka muna. Utos nito. Kalmado ang boses ngunit seryoso ang muka. Kinuha nito ang wallet at binigyan ng perang babae. Next time na lang. Tahimik na tumango si Rina at nagsimulang magbihis. Parang sanay na sa ganitong eksena. Habang pinagmamasdan iyon ni Biana, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi siya naiiba. Pareho lang silang babae sa silid na iyon. Parehong lihim. Parehong pansamantala. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nakatayo. Hawak pa rin ni Seth ang kamay niya. Sa labas ng kwarto, maririnig ang malalayong ingay ng kaguluhan. Mga boses, mga yabag, mga kamera na naghahanap ng istorya. Sa loob ng silid, kakaibang katahimikan ng namayani. Binitawan ni Seth ang kamay niya at tumingin ng diretso sa kanya. Dito ka muna. Maikli nitong sabi. Walang biro, walang kayabangan. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, pakiramdam ni Biana hindi siya hinahabol, kundi pinoprotektahan. Umupo si Biana sa sopa. Nanghinginig pa rin ang tuhod. Kumuha siya ng baso sa mesa at uminom ng ala kahit diretsong mapait ang lasa. Walang makakaalam nito. Mahina niyang saad. Kung magiging mabait ka sa akin. Sagot ni Seth. May nakakalokong ngiti. Napasa po si Biana sa mukha niya. Sana hindi na lang ako nagpumilit sa kanya. Puno ng pagsisisi ang boses. Sana nga, ang mahal ng bayad ko kay Rina. Di ko man lang natikman. Banat ni Seth, sabay turo sa pintuan ng banyo kung saan naroon ang babae. Tikman mo na, hindi ako titingin. Irita niyang sagot, pero halatang ubos na ang lakas niyang makipagsabahayan. Napailing si Seth, parang biglang nawalan ng gana mang asar. Sandali silang parehong natahimik. Sa unang pagkakataon, mas malakas ang konsensya ni Biana kaysa sa takot niyang mahuli. At doon siya natauhan. Ayaw na niyang bumalik sa ganoong sitwasyon. Isang malaking kahihiyan. Isang kasiraan hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilya niyang matagal na iniingatan ang pangalan. Tumayo si Seth. Akala ni Biana lalapitan na nito si Rina. Ngunit sa halip, ay hinawakan siya nito sa pulsuhan at marahang hinila. Saan tayo pupunta? Takan niyang tanong. Sa labas. Sagot nito. Seryoso ang muka. Baliw ka ba? Paano kung may makakita sa atin? Palag niya. Pilit kumakawala. Di kita ipapahamak. Diretsyong sagot nito. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagkakasabi. Sa gitna ng kaguluhan, parang doon lang siya nakahinga ng maayos. Parang may isang taong hindi siya tinitignan bilang laruan o sikreto, kundi bilang taong kailangang iligtas sa sarili niyang gulo. Sumama siya rito palabas. Pagdating nila sa lobby, nagkakagulo ang mga reporter. Nang makita si Seth, agad silang sumugod. Napatingin si Biana sa kamay niyang hinawakan ito. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ng isang reporter. Halos isip-subang mikropono sa mukha nila. Hindi natinag si Seth. Mansari sana namin ng girlfriend ko. Kaso ang ingay niyo kaya lilipat kami. Sagot nito parang sanay na sanay sa ganitong eksena. Napalingon si Biana sa kanya. Gulat na gulat. Girlfriend? Ngunit wala na siyang oras magtanong. Hinila siya ni Seth palayo. Inilagay ang sarili sa pagitan niya at ng mga kamera. Tinatakpan siya gamit ang katawan nito habang tuloy-tuloy ang mga tanong ng media. Flash ng kamera. Sigawan. Tawanan. Ngunit sa gitna ng lahat, hindi siya iniwan. Hanggang sa tuluyan silang makalabas ng hotel at makasakay sa sasakyan ni Seth. Isinara nito ang pinto at saka lamang bumantong hininga. Tahimik sa loob ng kotse. Naririnig pa rin ang mahinang ingay sa labas. Dahan-dahang binitawan ni Seth ang kamay niya.
Pasensya na. Wala akong maisip na ibang dahilan. Mahinang sabi nito. Hindi agad nakasagot si Biana. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Pero kanina, hindi ito nagdalawang isip. Hindi siya itinago. Hindi siya tinuring na pagkakamali. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa malinaw na pagkakaiba. Sa wakas, nakita niya ang pagitan ng lalaking pinili niya at ng lalaking kusang humawak sa kamay niya sa harap ng buong mundo. Umalis sila sa hotel at dinala ni Seth si Biana sa condo unit nito. Tahimik ang biyahe. Pareho silang may iniisip na hindi pa kayang bigkasin. Pagkapasok sa unit, doon lamang nakahinga ng malalim si Biana. Bakit mo sinabi yun? Agad niyang tanong. May nakakita sa iyo. Siguradong ikaw ang paghihinalaan. Sagot ni Seth habang tinatanggal ang coat. Mas madaling gumawa ng kwento kaysa maglinis ng iskandalo. Bakit mo ko tinulungan? Kapag nasira kayo, panigurado masisira rin kami. Malaki ang puhunan namin sa kumpanya nyo. Paliwanag niya, ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo. Tumango si Biana. Tama naman, pero pakiramdam niya, hindi lang iyon ang dahilan. Hinding-hindi ako magsasalita. Dagdag ni Seth, kapalit ng paglayo mo sa kong na yun. Marami silang baho. Ayokong madamay ka pa. Napaupo siya sa sopa. Pagod na siya. Hindi sa katawan, kundi sa mga maling desisyong paulit-ulit niyang pinili. Hindi na mauulit. Sagot niya. At sa unang pagkakataon, sineryoso niyang pangakong iyon. Mula noon, naging mas malapit silang dalawa. Kapag nasa building si Seth, madalas itong tumatambay sa opisina niya. Kunwari may tanong sa finance, pero kadalasan may dalang kape at istorbo lang talaga. Busy ka ba? O mismo lang ako? Minsang tanong nito habang nakaupo sa harap ng mesa niya. Pareho. Sagot ni Biana, hindi man lang tumitingin. Lumabas-labas sila. Kain sa labas. Coffee breaks. Simpleng lakad pagkatapos ng trabaho. Wala nang wala nang pagtatago. Masaya itong kasama. Magaan kausap. Makulit pero marunong makiramdam. Magkaibigan lang sila. Hanggang isang araw, napansin ni Biana na iba nang nararamdaman niya. Hindi na inis. Parang may kulang kapag hindi niya ito nakikita sa opisina. Lumipas ang ilang buwan na halos araw-araw silang magkasama. Isang hapon, tumayo si Seth at kinuha ang susi ng kotse. Alis na ako. Mayroon pa akong titikman. Paalam nito, parang may kumirot sa dibdib ni Biana. Ganito ba kapag nagugustuhan mo ng isang lalaki? Yung nasasaktan ka sa ideyang may iba siyang kasama? Ihatid mo muna ako, sabi niya. May driver ka. Mabilis na sagot nito. Tahimik siyang napatigil. May driver nga siya, pero hindi iyon ang punto. Gusto ko ikaw. Bulong ni Biana. Mas mahina na ang boses ngunit puno ng katapatan. Napakamot si Seth sa ulo. Tila nagpipigil ng ngiti. Ang hirap tumanggi sa'yo kapag ganyan ka magsalita. Sinakay niya si Biana sa kotse at hinatid sa kondo nito. Tahimik ang biyahe, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi awkward, kundi puno ng damdaming matagal nang nakatago. Pagbaba ni Biana, sumunod siya ng tingin. Baka gusto mo ihatid pa kita sa kwarto mo. Tanong ni Seth. Hindi na. Sagot niya, ngunit hindi rin agad pumasok. Balak nang umalis ni Seth, ngunit hinila siya ni Biana sa braso. Hindi na niya pinag-isipan. Hinalikan niya ito. Saglit na natigilan si Seth, pero hindi siya umiwas. Tumugon nito. Marahan ngunit sigurado. Nakalimutan niya ang pupuntahan at sa kanya nagstay. Dinala siya sa loob at doon nila hinayaan ang damdaming matagal nang nagpaparamdam. Pagkatapos, magkatabi silang naghahabol ng hininga sa sopa. Di ko kasalanan to. Inakit mo ko ha. Isa lang akong marupok na tao. Biro ni Seth, pilit nagpapatawa. Natawa si Biana, sabay sandal sa kanya. Hindi ko alam. Bakit nagkagusto ako sa kumag na kagaya mo? Pag-amin niya, biglang napatingin si Seth sa kanya. Gusto mo ako? Oo. Hindi na tayo bata para magpabebe pa. Sagot niya. Walang ingranding ligawan. Walang palusot. Talaga namang naging sila. Dama ni Bian ang pagkaseryoso ni Seth sa kanya. Madali siyang sunduin, ihatid, at kilalanin ng mundo niya.
Maraming pumabor dahil sa negosyo ng pamilya. Pero sa likod ng lahat, ramdam niya na siya talaga ang pinipili. May isang family dinner at bago buwaba, inaya siya ni Seth na manatili muna sa kotse. Anong gagawin mo? Tanong niya, natatawa. Ang sexy mo kasi sa suot mo. Pabulong na sagot ni Seth. Hindi na nakapagpigil sa lambing at nauwi iyon sa mas matagal na gabi na silang dalawa lang. Sa mga sandaling iyon, hindi na si Biana ang babaeng naghahanap ng pansamantalang atensyon. Siya na ang babaeng minamahal. Hindi nagtagal, niyaya siya ni Seth na magpakasal. Masayang buhay nila. Lumipas ang mga taon at nagkaroon sila ng 2 anak. Mga batang magmamana hindi lamang ng negosyo, kundi ng kwento ng pag-ibig na tunay at pinili sa tamang oras. Nagmamahal. Biana.